Kumusta mga kaibigan? Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ginawa ang doghouse na ito para sa aking mga alagang aso. Kung plano niyo ring magtayo ng sariling doghouse para sa inyong mga alaga, stay tuned. Pag-usapan natin ang gastos, mga materyales at kung gaano katagal ito natapos. Bago tayo magsimula, please subscribe kung bago ka pa lang sa channel ko at pakihit na rin ang notification bell para updated ka sa susunod kong video. Bago simulan ang proyekto, mahalaga ang pagpaplano. Una, gumawa ako ng simpleng disenyo na gusto ko. At narito ang mga materyales na ginamit ko. Buhangin para sa haligi, coco lumber, plain sheet, steel bars, bulkasil, yero para sa bubong, pako at umbrella nails, kawayan o bamboo slice, plywood, wood protector, at saka cement. Pinagawa ko nga pala ang doghouse ko sa isang karpentero at meron siyang isang katulong. Nagumpisa sila sa paggawa ng balangkas gamit ang coco lumber. Inuna muna nila ang paggawa ng sementadong haligi. Dapat kasi matibay ang pundasyon para matagal itong magamit ng inyong mga aso. Ganito kalaki ang pinagawa kong doghouse. Ang sukat nito ay 180 cm by 90 cm. Medyo malaki ito kaysa mga nakikita kong mga doghouse. Dinisenyo kasi ito para sa dalawang aso. Although marami akong mga alagang aso, pero para to sa dalawang makukulit. Sina Lily at Kiwi ang priority ko. Kung napapansin niyo, medyo maraming coco lumber ang ginamit dito. Para kasi siyang maliit na bahay ng tao kung nakikita niyo. Ito yung natapos ng karpentero sa ikalawang araw. Sa unang kalahating araw kasi, ang pag-layout at pagbuhos ng haligi. At saka kinabukasan na nila kinabit yung mga kahoy na nakikita ninyo dyan. Sa ikatlong araw, ay nilagyan na nila ng sahig na kawayan ang doghouse. Kahit kawayan, matibay ang pagkagawa nito. Nakapaglagay na rin sila ng bubong sa kalahating bahagi ng doghouse gamit ang yero para matibay at hindi agad masira. Tiyaking may bahagyang slope ang bubong para dumaloy ang tubig ulan. Mayroon na ring division sa gitna gamit ang plywood para naman magkaroon ng privacy ang bawat asong ilalagay ko dito. Nagsimula na rin silang magkabit ng dingding na kawayan. Unti-unti ko nang nakikita ang plinano kong doghouse. Natapos na rin ang doghouse sa ika-4 na araw. Kumpleto na ang bubong at saka dingding. Hinayaan ko nang nakabukas ang mga pintuan para malayang makalabas at pasok ang mga aso. Medyo natagalan sila sa pagtanggal ng balat ng kawayan. Pinatanggal ko kasi ang balat para ma-absorb ng maigi ang wood protector at saka lalabas ang kulay na gusto ko. Bali natapos ang ganito kalaking doghouse sa loob ng 3 araw. Yung first day nila kasi ay kalahating araw lang. Tapos sinunda ng 2 buong araw. At yung ika-4 na araw ay kalahati lang din. Ang pasahod ko sa kanila ay 600 per day sa isang karpentero at 400 pesos naman per day sa kaniyang helper. So bali 1,000 per day sa kanilang dalawa. Walang libreng pananghalian ngunit libre sila ng snacks 2 beses sa isang araw. So bali 3,000 pesos yung labor for 3 days. So ngayon, sa costing naman tayo. Ang halaga ng lahat ng materyales na nagastos ko para sa doghouse na ito ay umabot ng 7,677 pesos. Ang labor ay 3,000 pesos at snacks na inestimate ko ng 300 pesos sa 3 araw. So ang kabuuang gastos ng ipinagawa kong doghouse
ay umabot ng 10,977 pesos. Para sa akin, medyo may kamahalan siya kasi medyo malaki din naman ang doghouse na ito. Depende kasi sa laki at materialis na gagamitin ang total cost. Sana nakatulong ang video na ito sa inyong pagpaplano ng doghouse. Kung may tanong kayo o suggestions, comment lang sa ibaba. Don't forget to like and subscribe para sa iba pang videos. Thank you for watching!